afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa ating gawain para po sa ating Old Testament survey. And nandito po tayo ngayon sa... So, dito na po tayo sa Book of Proverbs. So again, the author of Proverbs or the Book of Proverbs ay ang primary or ang pinakamarami na naisulat ay si Haring Solomon. And next is the wise. At mababasa natin yon sa chapter 22 ng Proverbs verse 17. And then there is Agur. Sino ba si Agur? Isa siyang teacher ng law or ng Torah. And then King Lemuel. Actually, itong King Lemuel, isa rin ito sa sinasabi ng mga Bible scholar na si King Solomon din daw. Kasi base nga doon sa mga experiences niya, sa mga sinasabi niya, parehong-pareho kay King Solomon. And pati yung mga pinagdaanan niya. Okay? Wait lang po, hahid ko lang tong aking ano. Ayan. Okay, so next po natin is, baba ko lang po ito. Dito ka na lang. Okay, so ang next po natin ay yung date when it was written. It is written during the reign of Solomon around 970 to 930 BC. When Israel was at its peak or in politically stable, economically prosperous, and spiritually established. So, naisulat ito noong panahon na kung saan masagana ang buhay ng mga Israelites. Payapa, walang gulo, walang mga battle, basta sagana sila. At kilalang-kilala noon ang bayang Israel dahil kay King Solomon because of his wisdom. And then, Solomon known for God-given wisdom, which is nabasa natin ito sa 1 King chapter 4 verse 29 to 34 noong time na itatalaga pa lang siya ng kanyang tatay na si King David. By the way, si Solomon ay anak ni David at ni Bathsheba, pangalawang anak nilang dalawa. So kilala niya si Bathsheba, 'di ba? Yung asawa ni Uriah na napakaganda. At nung makita ito ni Haring David, kinuha niya kay Uriah at pinapatay si Uriah. No, yun yung simula kung bakit ang Lord ay nagalit kay King David. Next, when and how was it canonized? The Book of Proverbs was recognized as part of Ketubim. When we say Ketubim, again, writings ito. Pag sinabi nating writings, ito po yung kasama yung Psalm, Song of Solomon, etc., etc. At saka yung mga sinulat po ng mga prophets. Long before the time of Jesus, but the formal recognition of the Hebrew canon developed gradually during the time of Solomon in 10th century BC, with latter addition during the monarchy and post-exilic period. Again, what is post-exilic period? Ito yung time na kung saan andoon na sila sa exile. Okay? Okay, so natapos na yun. By the time of Jesus, 1st century AD, Proverbs was already accepted as part of the Hebrew scriptures around AD 90 or after death of Jesus Christ. At the Council of Jamnia or Yabne period. Okay? So, ito po yung mga panahon na kung saan nasa pananakop na sila ng Roman Empire. Though Proverbs was not seriously disputed because these writings were connected to recognize wise leaders and preserve in Israel religious tradition, they carried authority, therefore it aligned perfectly with Torah theology. So, bakit ito na-canonize ang book? When we say canonize, kailangan bang isama ito sa book of the Bible or hindi? So, there were books inside the Bible, especially yung Catholic Bible. Mababasa nyo doon yung ibang mga libro na isiningit ng Catholic churches. Isiningit po ibig sabihin, hindi kasama sa canonization. Kasi when we say canonization, again, paulit-ulit kong sinasabi ito kasi very important po ang canonization.
ang canonization is ina-acknowledge ito ng mga Hebrew Bible scholar na ito talaga ay nangyari at inspired by the Holy Spirit. At hindi po ito isang haka-haka lang na libro or gawa-gawa lamang ng kung sino. Ito po talaga ay inscribed, inspired, ito po talaga ay gawa ng mga Hebrew na tao, hindi po ng kung sino lang. So, yung isiningit ng Catholic ay maaring lang ito, ordinaryong libro, hindi inspired by the Holy Spirit. So, kapag sinabi nating canonize, ito ay ina-acknowledge na theologian book of the Hebrew. Kaya, sinama sila sa Bible. Kaya pagka hindi sinama sa Bible, ibig sabihin, hindi sila ina-acknowledge. And even Jesus Christ, the book of Proverbs, he acknowledged the book of Proverbs kasi nagbibigay din siya ng kanyang mga mensahe na merong galing sa book of Proverbs, no? Nung mahalaw siya. Okay? Next. Ano ang theological significance nito? God is the source of wisdom. Walang ibang nagbibigay ng wisdom sa tao. Hindi pwedeng bigyan ng wisdom ang tao ng kanyang pag-aaral sa school, ng academic na nakukuha niya. Wala. Knowledge, yes, meron. Pero wisdom, kasi anong pinag-iba ng knowledge? Ang knowledge po is nakukuha natin base sa ating napag-aaralan. Pero ang wisdom, nakukuha ito base sa ibinigay ng Diyos na talino sa atin. Hindi ito nilikha dahil inaral natin, kundi itong kusang pinagkaloob ng Diyos sa tao. At ang wisdom, may kasama siyang knowledge. Okay? So, ang knowledge lang. Kasi nakuha mo ito sa school. Pero ang wisdom, may kasama siyang katalinuhan na nagmumula sa Diyos. Wisdom is moral and spiritual, not just intellectual. Lagi po nating tatandaan yan. When we say wisdom, ang pinag-uusapan dito is paano mo ina-apply yung iyong napag-aaralan sa buhay pang araw-araw. Yan po ang ibig sabihin ng morality. And also spiritual, paano mo ito ilalagay sa theological na aspeto ng buhay. Okay? So, the fear of the Lord is foundational. Meaning, wisdom begins with reverence, surrender, and obedience to God. So, ang wisdom ay nagdudulot siya ng pagkatakot sa Diyos. Kaya, yung mga hindi dumadalo ng gawain, walang pagkatakot sa Diyos yan. Kasi hindi sila marunong matakot na anytime, any moment. Dahil hindi sila nag-aaral ng salita ng Lord, pwede silang hindi isama ng Diyos sa kanyang kingdom. Tandaan nyo po, ano ang sabi ng Lord? Apart from me, wala kayong magagawa. Kaya, kung hindi tayo nakikinig, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, you are separated from God. Hindi ka nakakabit sa Panginoon dahil maikakabit ka lang sa Panginoon kapag meron kang wisdom ng kanyang salita. Pero kung wala, I'm sorry to tell this po ha, pero hindi ka i-include ng Lord sa kanyang kaharian. So, again, ang wisdom ay nagdudulot ng pagkatakot sa Diyos at ito po ang unang foundation ng pananampalataya natin. Kaya yung iba dyan, no, ng mga religion, walang pagkatakot kay Jesus Christ, hindi sila naniniwala. Ang tawag po natin dyan is mga antikristo. Ang sabi po ng 1 John chapter 3, ang sino mang hindi maniniwala na si Jesucristo ay Diyos at tao at the same time, hindi po sila maliligtas. Tandaan po ninyo yan. Okay? So, kailangan meron tayong reverence, meron tayong surrendering ng buhay, at meron tayong obedience to God. Okay, next, Christ connection. Jesus is the wisdom of God. 1 Corinthians chapter 1, verse 24. And in Proverbs chapter 8, wisdom personified, the foreshadowing of Jesus Christ. Okay, lagi po nating tatandaan,
na ang nilalaman ng Proverbs ay may kinalaman po halos sa kung sino ang isang leader na mahusay. And that is Jesus Christ, the source of all wisdom. Next, ano naman ang structure ng Proverbs? In chapters 1 to 9, ang pinag-uusapan dito ay discourses on wisdom and folly. Pag sinabi nating wisdom, again, talino na merong galing sa Diyos. When we say folly, ito yung ang knowledge mo lang is nagmumula lang sa iyong mga inaaral sa school, na kukuha mo sa iyong experiences. Yan. Fully ang tawag natin dyan. Kasi hindi yan ina-acknowledge ng Lord. Yung katalinuhan na meron tayo sa mundong ito, yung knowledge na meron tayo sa mundong ito, para sa Diyos, walang silbi po yan. Ang tinitingnan ng Diyos sa ating buhay ay kung ano po ang wisdom na meron tayo. Okay? Malinaw po ba sa atin lahat yan? Dapat malinaw. Amen? Okay, next, chapters 10 to 29 is short, practical, wise sayings. Ito yung mga pagka ang anak ay hindi sumunod sa magulang, siya ay mapapariwara. Or kaya yung sinabi doon na huwag mong aalisin ang palo sa bata upang ang kanyang daan ay maging matuwid. Okay? Ang payo ng magulang ay nagtuturo ng katuwiran sa mga bata, etc., etc. At binanggit din doon kung sino yung mga wise, sino yung mga fool, no? Binabanggit din doon, may mga inahalin tulad doon sa mga hayop, kagaya po ng or kulisap, no? Kagaya po ng yung ant. No, ang tao daw po na wise ay kagaya ng ant na nag-iipon ng pagkain bago sumapit ang tag-ulan. Para nang sa ganon, pag tag-ulan na, meron siyang makakain. So, ang matalino ganon. Amen? Okay, next is yung chapter 30, the sayings of Agur. Again, sino si Agur? Siya po ay Agur. Hindi po, ano? Hindi po yung agoy-agoy. Si Agur po ay isang teacher ng law. Pastora, isa din ba siyang priest? Pwede natin siyang tawaging isang Sadducees sa panahon natin ngayon. Kasi noon naman walang Sadduceo. Priest and Levites lang. Okay? Or high priest. Pwede natin siyang tawagin sa panahon natin ngayon na Sadducees or yung tinatawag nating Iskriba. Tagapagturo. Siya nagsusulat ng mga writings, etc., etc. And then, chapter 31 is the virtues of woman. So, kung gusto nyo pong alamin kung ano ang totoong babae sa standard ng Lord or totoong nanay sa standard ng Lord, pumunta po kayo sa chapter 31. Doon nyo po malalaman kung ano ang totoong babae. Okay, makikita nyo po doon na ang tunay na babae, hindi po yung pala make-up, hindi po yung ang tutulis ng kuko at ang gaganda ng cutics sa kamay. Hindi po yung maraming mga alahas. Sa Lord, ang pinakamaganda at mabuting babae ay yung may pagkatakot sa Diyos. At inaalagaan niya ang kanyang pamilya. Masipag din siya. Kaya dapat ang babae hindi po cellphone ng cellphone. No? Ang babae hindi dapat natutulog ng natutulog at hinahayaan ang kanilang mga asawang lalaki ang nagtatrabaho sa bahay. Tatrabaho na nga sa labas, nagtatrabaho ko sa bahay. Ang babae hindi dapat chismosa. Binanggit din po yan sa chapter 31. Madaling araw pa lang po, sabing doon sa chapter 31, madaling araw pa lang bumabangon na ang babae upang mag-giik. When we say mag-giik, pupunta na doon sa lugar ng palayan. At siya po ay magtanim ng palay o kaya maghabi ng tela, etc., etc., kung ano man yung dapat niyang gawin. So, madaling araw pa lang po yun. So, pagka sinabi nating virtuous woman, ito po yung woman or babae na merong pagkatakot at merong wisdom na nagmumula sa Lord. Ang bobong babae, sabihin na po natin bobo. Kasi yun naman po talaga ang fully sa Tagalog. Bobo. Okay? Sana walang bobo dito, no? Walang bobong babae. Amen? Wala rin bobong lalaki, syempre. So, makikita nyo po sa Proverbs ang iba't ibang uri ng mga sayings.
or quotation na nagpapahiwatig kung sino ang matalino at sino ang hindi. Sino ang wise leader at sino ang hindi wise leader. Ang pabayang leader sa kanyang mga tupa, hindi po natin tatawagin niyang wise leader kasi pinababayaan niya ang tupa niya. Next po, puntahan po natin yung structure or outline. I'm sorry, not structure but outline of the Proverbs. Ang unang outline niyan is the true wisdom begins with the fear of the Lord. Let me just share you what are the true wisdom begins with the fear of the Lord. At ang saan natin makikita yan? Sa Proverbs chapter 1 verse 7 and Proverbs chapter 9 verse 10. So, wisdom is not education. Ayon po dito sa mga chapters na ito. Proverbs chapter 1 verse 7 and Proverbs chapter 9 verse 10. Wisdom is not education, wealth, or experience. Lagi nyo pong tatandaan. As I have said earlier, ang education ang nakukuha lang natin dyan is knowledge. Hanggang brain lang. Ang wealth, ganun din. Hanggang sa, mga property, kaperahan, mga na-acquire ng mga jewelries, alahas, no? Yan po, wealth. Okay? And experience. Ang experience is mostly knowledge lang din. Pero, yung wisdom, it begins when a person recognizes God is holy, therefore, he must or she must be holy. Ang taong may pangunawa or kataniluhan na nagmumula sa Diyos, dapat nare-recognize niya ang salitang holy. Dapat marunong siyang timbangin at iwasan ang mga bagay na hindi galing sa Diyos. You must know what is holy, what is righteous. Sa tingin mo ba, pagka nababastos mo yung taong nagtatanong sa'yo at hindi ka man lang nagre-react, may karespe-respeto doon. Paano kung kapwa mo mananampalataya na nag-expect ka na mananampalataya to, dapat tama ang ginagawa. Amen? So, mga kapatid, alam kong mabigat yung salitang yun, no? Yung bobo. Pero, yan po talagang katumbas na salita sa Tagalog eh. Masakit pakinggan, pero minsan nagiging ganun tayo. Kasi nagiging unrespectful po tayo. Amen? Pag may nagtatanong po sa inyo, be wise. Sumagot po tayo ng tama. So, wisdom protects your life. Saan naman natin yan makikita? So, dito po yan, ano? In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, at alam na alam ng karamihan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. So, kung gusto mong ma-bless, kung gusto mong maging maganda ang buhay, sunod ka kay Lord. Magtiwala ka sa Kanya. Kaya minsan, nagiging walang silbi ang buhay kasi wala tayong tiwala talaga sa Lord. Yun ang dahilan. Okay, next. Wisdom is seen in daily character. So, ang wisdom ay nakikita po ang araw-araw na pag-uugali natin. Ano po ba ang klase ng pag-uugali meron tayo, mga kapatid? I-check nga po natin ang ating mga sarili kung anong klaseng character, anong klaseng pag-uugali meron tayo. Baka mamaya, hindi po yan galing sa Lord. Ang mga pag-uugaling hindi galing sa Lord, ano po ang sabi? Yan po ay kabubuhan. Okay? So, the fool rejects correction. Ito na nga po yun. Ang bobo, sabi dito, ang bobo, ang mangmang, ang walang alam. Okay? Yan po ang Tagalog ng fool eh. Walang alam, bobo, mangmang, ay nire-reject niya ang correction. Kaya, mga kapatid, ito po ito wisdom ito. Kapag ang isang tao mangmang at sinunod mo, i-ano na po natin, no? Ilagay na po natin sa sitwasyon ng ganito. Halimbawa ako, leader ako, naging mangmang ako. Hindi ko sinunod yung kalooban ng Lord. Yung character ko, magaspang na pag-uugali. Yung way of life ko, hindi ako nag-i-inquire sa Lord. Pinababayaan ko ang mga tupa. Yan po yung mangmang na leader eh. Hindi ko pina-follow up ang mga tupa ko. Hindi ko man lang sila sinasabihan na may gawain. Isa akong leader na
pala no? Pala sinungaling. Okay, nagsisinungaling lagi. Isang leader na hindi marunong sumunod sa leader, pala sagot. Ngayon, dinisiplina yung leader. At mas sinunod nyo yun kaysa sa yung leader na nagtutuwid sa kanya. Kayo po ay nagiging bobo na rin. Yan po ang sabi ng Proverbs 16, verse 18, Proverbs chapter 15, verse 1, and Proverbs 11, verse 3. If your life is not worth giving, no? Ang tawag po natin dyan is foolishness. If ikaw po ay hindi humble, no, nagdadala ka pa ng mga tupa na, wag nyo na sumunod dyan, wag na muna kayong dumalo dyan. Ikaw yung ganyan. Ikaw po ay fully. Hindi ka diligent sa pagsaserve mo sa Lord and even yung pagsaserve mo sa employer mo, no? Papetex-petex ka. Ang tawag po dyan natin is fully. Hindi ka nagre-respond gently, hindi ka rumirespeto sa may authority, wala kang ginagawang kasipagan sa buhay, ang tawag po natin dyan is foolishness as well. Hindi ka lumalagong Kristiyano, ayaw mo ng salita ng Panginoon, hindi ka dumadalo ng gawain, ang tawag po natin dyan is foolishness. And, therefore, ang foolishness ay hindi po tinatanggap sa heaven. Tandaan po natin yan. So, in conclusion, Proverbs teaches us, wisdom begins with God. Wisdom protects our lives. Wisdom shapes our character. Wisdom requires humility. In a world full of information, God is looking for a transformation. Ang tunay na matalino, nagbabagong buhay. Pero ang foolish, ang mangmang, ang walang alam, ang bobo, hindi nagbabagong buhay at walang respeto sa iba. Nagkakaunawaan po ba tayo mga kapatid? Kaya po hinati-hati ko hanggang part 3 ang Book of Proverbs at ngayon pa lang tayo nag-conclusion. Kasi napaka-among sa aklat ng Biblia. Ito lamang po yung binibigyang diin ni Jesus Christ sa kanyang mga sermon. Halos karamihan ng kanyang mga sermon ay nanggagaling po sa Book of Proverbs. Kasi ito po ay punong-puno ng wisdom na nagmumula sa Diyos. Kaya ang daming mga quote ni Jesus Christ na galing po sa Book of Proverbs. Kaya ganun po tayo nagtagal dito po sa Book of Proverbs. Amen? So, yan lang po yung aking lesson for today. Hope na nakatulong po ito sa inyo. And I pray din mga kapatid na maging matalino tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Matuto tayo rumespeto sa mga leader. Matuto po tayong mag-acquire ng knowledge mula sa Diyos, especially sa kanyang salita. Huwag po purely academic kasi hindi naman yan hahanapin ng Diyos sa atin. Ang hahanapin ng Diyos sa atin is yung character na maganda, yung character na merong katalinuhan na nagmumula sa Diyos. Walang silbi po ang wisdom na galing dito sa mundo. Yung knowledge dito sa mundo. Wala nga palang wisdom ang mundo. Wala pong importante sa Diyos kung ano yung nakuha mo or na-acquire mo na bachelor's degree dito sa mundo. Hindi po mahalaga yan sa Lord. Anong mahalaga sa Lord? Character building. Pag walang transformation, walang nababago sa buhay, andun ka pa rin, paatras pa rin ang ating buhay. Ang tawag po natin dyan is foolishness. Ang tagal mo ng Kristiyano, pero andoon ka pa rin sa sitwasyon ng buhay mo na pasulong, paatras. Maglilingkod, hindi maglilingkod. Susunod, hindi susunod. Hindi dapat ganun ang Kristiyano, mga kapatid. Ang Kristiyano, consistent, nagpapatuloy. Amen? Kung magkakamali man, isang beses lang.
Hindi na dapat pinapaulit-ulit. Kasi ang isang pagkakamali na pinapaulit-ulit na ginagawa, anong sabi ng Lord sa kanyang salita? Blasphemy in spirit po to. No? At iyon po ay walang kapatawaran na sa Lord. Kaunawaan po ba tayong lahat? Okay, so yan lamang po at tapusin na po natin ang gawain ng Proverbs. May challenge questions po dito. Are you wise in God's eyes or only in the world's eyes? Umahanap ka nga ng kakampi sa mundo, pero wala ka namang kakamping Diyos. Hindi pa rin. Do your daily choices reflect the fear of the Lord? Where do you need wisdom right now? Anong aspeto ng buhay mo na kailangan mo ng wisdom? Tanong natin sa Diyos yan. Amen? So, yan lamang po yung ating pinag-aralan ngayon sa Proverbs, hoping na yung chapter 1, 2, and 3 ay napuno na po kayo ng maraming pag-aaral. Again and again, ang Proverbs po ay patungkol sa mga wise saying at hindi po sa mga foolish. Yes, merong mga foolish na binanggit doon. Ano yung gawa ng mga foolish? Pero wag po natin gawin yun. Only the wise na character ang dapat na mumutawi sa ating mga bibig, sa ating isipan, at sa ating mga ginagawa. Amen po ba, mga kapatid? Okay, so let us ask the Lord for another paghingi ng tawad sa araw na ito. Amen? So let me just close this.